Ang pansit gisado daw ay pampahaba ng buhay. So for today's episode ay samahan ninyo ako dahil magluluto ako ng pansit gisado kahit wala naman okasyon dito sa bahay. Kaya kung hindi ka pa naka-follow at naka-subscribe, mag-follow and subscribe ka na para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat! Mga sangkap sa lulutuin natin pansit gisado, kailangan natin ng bihon, carrots, repolyo, oyster sauce, sibuyas, bawang, at syempre paminta. At hindi mawawala si Mrs. at ang ating pangsahog na atay at balunan. Matapos kong malinisan ang mga atay at balunan ay agad ko na rin itong pinakulo dahil ito ay medyo matagal palambutin, lalong-lalo na ang mga balon-balunan. So habang inihintay kong kumulo ang mga atay at balunan ay inuna ko na ngang hiniwa-hiwa ang mga repolyo na siyang gagamitin natin pang toppings dito sa lulutuin nating pansit gisado. Dahil laging nakasubaybay si Marie Chris Munoz, shoutout sa iyo at maraming salamat at mag-iingat ka palagi. Kapag medyo malambot na ang balunan at tatay ay pwede na natin itong ngawunin at itatabi muna natin. At ang pinagkuluan ng chicken liver stock ay wag po nating itatapon dahil mamaya ay gagamitin natin itong pangsabaw. At kung umabot ka pa sa part ng bidyong ito ay maaari ka bang mag-comment para naman alam ko kung hanggang saan napadpad ang bidyong ito. Kung ang mga gagamitin natin panggisa ay preparado na tulad ng sibuyas at bawang, aba, wag na natin patagalin ito. Sindihin na natin ang ating kalan, tapos maglagay na tayo ng mantika. Isunod na natin ang bawang, mekos-mekos lang insan hanggang sa maging golden brown. Isunod na rin natin ang mga sibuyas. Mekos-mekos lang ulit mga insan. Isunod na rin natin ang ating pansahog na atay at balunan. Mekos-mekos ulit mga insan. Wag po tayong magsawa sa pagmemekos. Isunod na rin natin ang chicken liver stock na itinabi natin kanina. Maglagay tayo ng konting misis nang sa ganon ay magkaroon ng konting kulay. Mekos-mekos ulit insan, tapos ilagay na natin ang Mamacita's oyster sauce na siyang magbibigay lasa sa lulutuin natin pansit gisado. Tapos mekos-mekos ulit insan at ilagay na rin natin ang mga gulay na gagamitin natin dito tulad ng repolyo at carrots. Dahil napagtripan ko lang na magluto ng pansit gisado ngayon, kaya naman kung napapansin ninyo na kulang sa sahog, pagpasensyahan nyo na. Sinakto ko lang kasi ang aking budget para rito. Ang importante ay makain namin ang kinikravings naming merienda for today's episode. Mas masarap sa mga gulay kung ito ay half cook lamang. Kaya naman pagkatapos mapakuluan ng isang beses ay itatabi muna natin ito. Ahunin natin tapos set aside dahil itatoppings natin ito mamaya sa lulutuin natin pansit. Then isunod naman natin ang ating bihon. Ito ang pinakahuli nating palalambutin. Tinakpan ko muna. Nung nakita kong kumukulo-kulo na ito ay minekos-mekos ko insan. Nang sa ganun makita ko kung pwede na itong ahunin o hindi pa. Dahil okay na ang ating pansit gisado, magpi-plating na tayo at malapit na tayo sa pinaka-exciting part ng bidyong ito. Habang ako ay nagpi-plating, i-shoutout ko muna ang San Francisco Toda, Torres and Cabrera family ng San Francisco Magalang at ang lahat ng Pabigat Boys at sa mga bagong followers ko. Welcome na welcome po kayo sa page ni Kuya Red. Tikiman time na po tayo. First bite. Diyos ko po, loleng, kanya mana. Kaya kung nakikrave ka ng pansit gisado at ito ay inyong napanood, magluto ka na sa inyong bahay. Nang sa ganon ay mas masarap ang pagmerienda ninyo ng buong pamilya. Maraming salamat po sa panonood, mag-iingat po kayo, and God bless. Lagi po ninyong tatandaan, Kapampangan ko, pagmaragol ko. Peace out.